Ayan mga idol, may pick up tayo dito sa Mayondapitan McDonald. Medyo matumal ang booking natin ngayon mga idol. Alas 3:13 na mga idol ng madaling araw, Huwebes, May 22. 7 rides pa rin ang ating natatanggap. Ito'y pang-8 pa lamang mga idol. Yun ang kasabihan na hindi araw-araw ay Pasko. May araw talagang hindi Pasko. Ayan mga idol, halagang 980 plus ito. Pang breakfast McDo. Malapit lang itong drop off natin ito mga idol. 1.1 kilometers lang. Diyan lang sa may Sampaloc bandang drop off natin mga idol. Galing ito dito sa Mayondapitan. Nagkasabihan talaga mga idol sa iba na hindi araw-araw Pasko. Sana naman magigising ka agad si customer para makapag-accept tayo kaagad ng ibang booking kung mayroon pang papasok sa atin. Ayan mga idol, mag-ready na tayo para proceed na tayo sa destination. Ayan. Alright, let's go. Andito na tayo sa drop-off location mga idol. Fast forward lang natin ang ating video dahil mayroon tayong nahagip na bawal sa ating video. May mga boses na hahagip na bawal sa ating video. Ang problema kasi ngayon dito ay walang number tayong nakikita na nakaregistered sa kanyang booking. Ang nakarehistro kasi dito is 1657. Andito lang tayo sa malapit-lapit o approximate na tinuturo ni Waze. May message natin ang customer. Parang sa ganong hindi tayo magtatagal. Sana mababasa kaagad ni customer na tayo'y nandireto na sa kanyang area. Antay muna tayo ng sandali mga idol. Pero ito yung sinasabi namin mga idol na anusyo. May rules kasi talagang kaming sinusunod dito na pag lumampas ng 15 minutes, inunusyo na talaga ng rider kapag walang lumabas na customer paglampas ng 15 minutes. Ayan, try nating tawagan mga idol. Sana naman sumasagot si customer para hindi tayo maabalang magnusyo ng kanyang order. Malaking abala kasi mga idol pag nagnusyo. Pero mo magantay ka ng 15 minutes to 30 minutes para lang
sumagot si customer. Pero kung wala talaga, mabuti na lang dito tinawagan natin, sumagot agad si customer. Kung hindi talaga sasagot yan mga idol, 3 beses namin tatawagan yan. Minsan pa nga ako 6 kung tatawagan sunod-sunod. Kung hindi talaga sumasagot, 15 to 25 minutes ninosyo ko na yan, then drop off ko na yan. Sabay report sa aming partner. Okay lang kung katulad nitong GrabPay, hindi hassle, hindi ka na hindi ka nakakabahan kung i-reimburse yung request mong reimbursement kung ibibigay o hindi. Kasi ito fully paid na. Through by GCash or through by GrabPay wallet. Ayan, nasa likod natin ng customer. Sabi ko na nga dito lang banda yun. Ang problema kasi iba yung number ng kanyang pintuan o kanilang gate. Huwag na natin banggitin kung ano mang number ang nasa kanilang gate, mga idol. Ang mahalaga, andito na si customer. Handa nang mag-receive ng kanyang order. Ayan mga idol, tapos na tayo mag-drop off. Hindi na natin pinapakita si customer para naman sa kanyang seguridad o security. Ayan mga idol, dahan-dahan naman tayong mag-proceed. Mabuti naman may malapit-lapit lang ito sa merong malapit-lapit na mga merchant dito mga idol. Ayan, dahan-dahan lang tayong patakbo, baka sakaling mayroon pa tayong mahahagip na booking or pala. Ayan mga idol, sana madagdagan pa ng 3 rides o 4 na rides or 5 rides. Kung basta't malalapit lang ang ating pick up at drop off, kaya pa natin itong 4 na rides. Wag lang tayo mag-waiting ng matagal. Ayan mga idol, andito na tayo sa merchant. Ito ay pang-8 nating rides pagkatapos natin sa McDo. Andito naman tayo ngayon sa Viking Burger. 343 po. Ayan, antay muna tayo ng sandali dahil kinukuha pa niya ang soft drinks. Minsan kasi hindi muna nila nire-ready yung drinks. Parang hindi lumalamig o hindi matunaw kaagad ang yellow. Ayan, andito na ang ating order. Ayan na mga idol, nag-umpisa ng buka-buka liwayway. Kailangan nating ma-deliver na ito mga idol.
para makapag-accept tayo muli ng panibagong booking. Sana naman magising ka agad si customer para hindi masasayang ang ating oras kakaantay. Ayan, let's go! Proceed na tayo sa ating drop-off location mga idol. Mabutit naman hindi na masyadong matraffic. Hindi pa masyadong matraffic ng ganitong oras. Kaya siguro natin ng 3 rides o mga 3 rides na lang mga idol o 2. Dagdagan natin konti ang ating speed para makahabol pa tayo ng 2 o 3 rides. Ayan mga idol, malapit na tayo sa ating drop-off location. Ayan, tumbok na natin dahil sarado ang gate nila. Kailangan muna natin bumaba at buksan natin ang gate. Sa mga ganitong senaryo mga idol, kabilaan kasi itong street na to may gate. Sa kabila din may gate, dito may gate din, pero kahit saan ka pumasok nito. Nagbili na kasi sa akin ng mga homeowners o mga nakatira dito. Sabi niya, kuya, pag nag-order kami, pag nakita nyo nakasira ang gate, wala namang padlock yan. Hindi naman namin nilalagyan ng padlock yan. O tinatanggal ng padlock. Depende sa oras. Sinasarado talaga nila yung gate. May curfew yung gate kung anong oras nila bubuksan, kung anong oras nila i-close. Kaya ang ginawa na